So guys, inugot ko na ito, no? Ma-check upin natin tong centrifugal switch, no? Although okay siya dahil gumagana naman. Pero check upin na natin para makita nyo. Papakita ko kung paano ang function talaga nito. Ito, mas maganda, may ano tayo, may sample. Yan natin, ha. Ayan guys, ito na, hinipit ko sa gato ito, no? Pag ang motor natin naka-standby position, naka-off, no? Ang switch ng centrifugal normally close. May contact. Tingnan natin na ito. Standby position siya ang motor, no? Walang kuryente, kumbaga sa ano, naka-standby lang siya. Tingnan natin yung centrifugal switch, no? Ito yung pinaka-switch niya, ayan. Yung contact point niya, ayan. Tingnan natin ito, kita ba? Ayan. Yun. So, nagkaroon siya ng contact. Tutunog lang siya. Ngayon gagalaw, oh. Ayan, naka-open siya pag nag-close siya. Yun. Nagsisiro siya dahil short eh. Ayan. Ayan, normally close. Ayan. So, nandito yung ano niya, yung sign ng short, no? Yan. Yung beeper niya. Okay, so okay ito. Ganyan ang position niya, no? Pag tumakbo ang motor, ito tumakbo, mag-o-open yan. Yan. Yes nyo? Close, open, close, open. Close, open. Yan. So, ang nakakabit dito yung capacitor, starting capacitor lagi. Pag nag-open siya, ibig sabihin wala nang contact yung winding starting capacitor tsaka yung starting winding. Nag-ano na siya, nagre-release na siya, kung sa ano, wala na siyang pakialam sa motor. Ang naiiwan na lang tatakbo yung running motor niya, no? Running winding. Yun. So, lagi yan. Kailangan lagi naka-close yan. Ngayon, pag tumakbo to at hindi pa nanikit, uugong. Yan ang palatandaan, guys. Uugong siya na tanggalin nyo kagad. May diferensya. Makikita nyo naman, hindi siya makakabuelo. Pag hindi siya nakabuelo, sunog ang motor. Or magtitrip siya. Ito, nagtitrip to eh. Pag hindi nakabuelo. Maganda yung ano niya, maganda pa yung overload protector niya.